Now for our weather report, Tropical Depression Isang was last spotted by Pag-asa in the vicinity of Aglipay town in Quirino. As of 5 p.m., Isang is moving west-northwest with maximum sustained winds of 15 kilometers per hour. It has maximum sustained winds of 55 kilometers per hour near the center. Pag-asa says Isang is set to move in the West Philippine Sea later tonight and will exit the Philippine area of responsibility tomorrow morning or afternoon. That movement, however, will bring rains with gusty winds in Ilocos, Cordillera, Cagayan, Nueva Ecija, and Aurora. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms may also be felt tomorrow in the rest of Central Luzon. Meanwhile, southwest monsoon will bring occasional rains in Occidental Mindoro and Palawan. But here in Metro Manila, together with the rest of Luzon and western Visayas, expect cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. The habagat may also bring partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms in Mindanao and the rest of Visayas. And now to give us more details on the weather this long weekend, we have News 5's weather frontliner Alvin Pura. Alvin, what's causing the rains and floods here in Metro Manila and other parts of Luzon? Is it Isang alone or Isang flood anomaly? Flood control anomaly? Okay, sa flood control ng wala tayong connection dyan. Pero yung bagyong Isang is directly affecting northern Luzon and central Luzon. And meron din tayong inflow ng habagat or southwest monsoon which is nagpapaulan po sa mga areas na medyo malayo doon sa center ng bagyong Isang. So ito po yung mga areas ng Mimaropa hanggang western Visayas at nag-extend pa yan hanggang dito sa may area ng Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. Meron din tayong mga possible rains dito sa Western Visayas and dito nga Central Visayas and Bicol region. Pero mostly, dun sa direct effect ng Bagyong Isang, yung concentration ng ating mga heavy rains at intense rains is medyo malapit doon sa center ng gitna ng Bagyong Isang. If mapapansin nyo, itong ating satellite image, nandito yung ating bulk ng heavy rains na associated with Bagyong Isang. So if ever kumilos na pa ito, pa West Philippine Sea, kasama niya po yung mga pagulan yan. Yes, yes. Anong areas naman ang apektado ng buntot? Di ba? May buntot ni Isang. Kasama ba yung Bulacan na alam naman nating ghost projects ang nandun para sa baha? Tapos ang Oriental Mindoro, apektado ba? Yung dalawang lugar na yun kasi yung merong talagang palpak na flood control projects. Yes, ma'am, says yung ating mga pagulan sa Bulacan and Mindoro, yung medyo mas marami nating mga pagulan na matatanggap dyan is nag-start na today and until tomorrow. Pero by late afternoon or hanggang evening bukas, if ever nandito na sa may West Philippine Sea, ito pong Bagyong Isang, significantly mababawasan po yung ating mga pagulan dyan. Although cloudy pa rin yung panahon natin dyan, possible pa rin po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan. And by Sunday, significantly less na po yung ating mga pagulan dyan dahil si Isang isihilahin niya yung ating mga pagulan papunta naman sa kanya. Yun nga yung ating tinatawag na tail or yung buntot ng ating bagyo. Kaya ma'am says, yung worst weather natin for Mindoro and Bulacan is today until tomorrow. Okay. Alvin, ako dito naman sa Metro Manila talagang naramdaman natin yung baha, lalo na sa lungsod ng Maynila. Gaano ba karami yung ulan na ibinuhos nitong si Isang? Kasi parang after just a few hours, tumaas agad yung baha. So is it because of the amount of rain or dahil nga sa itong mga anomalous flood control projects? Medyo malaki yung dulot na pag-ulan. Medyo malawak yung thunderstorms na nakita na yung mga kaulapan na nakita natin kaninang umaga. Medyo matagal din po siya, starting from morning and then afternoon na siya medyo nag-subside. So medyo marami tayong nakuhang ulan. So hanggang moderate, heavy, hanggang heavy rains po yung ating natanggap na pag-ulan. So technically, pag mga ganyang short-lived, short time period na meron tayong heavy rains, usually talaga nagbabaha na po, especially dun sa mga low-lying areas, yung mga catch basin, and especially if hindi maganda yung ating mga flood control projects dahil nga hindi natin na-sustain or hindi natin na-flow ng maayos yung mga tubig ulan natin papunta sa mga rivers tsaka sa mga labasan talaga ng tubig papunta sa Manila Bay or sa mga dagat or papunta nga ng Ilog Pasig. So usually pag ganitong maiksi yung time period with heavy rains,
yan, medyo sure po talaga na nagdadala po yan ng pagbaha. Alvin, may binigay na bang amount of rainfall ang Pag-asa na inabot dito sa Metro Manila? Hindi naman kahaba ang panahon yung ulan di ba? Siguro mga ilang oras. Yes, wala pa akong nakukuhang data from Pag-asa. Pero unlike nung mga nakaraang habagat na episode, hindi naman ganun karami yung nakuha nating pag-ulan. Medyo malawak lang talaga yung pag-ulan natin. And yun nga, kasabay yun ng pagdaan ng Bagyong Isang. So bukas nga, significantly, pag medyo malayo na po or palayo na, ito pong Bagyong Isang, significantly magabawasan din po yung ating mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Although, meron pa rin po tayong mga chances ng mga thunderstorms. And if ever meron tayong thunderstorms, kahit medyo sumisili po yung ating araw, sometimes nagbibigay pa rin po yan ng malakas na pag-ulan. And nagpapabaha pa rin po yan, especially ang mga mababang lugar. Oh, Alvin, kaninang hapon, actually, may nakausap kaming Pag-asa weather forecaster. Ang sabi niya, 50 to 100 millimeters daw, parang yung nabuhos na ulan. Just to help us understand that, marami ba yun? Mabigat ba yun? Enough to inundate nga a whole city or dito nga sa Metro Manila? Yes, Pauline, yung 50 to 100 millimeters ay estimate nila is moderate to heavy rains. Usually naman pag meron tayong heavy rains, yan, nagpapabaha na talaga yan dito sa Metro Manila, lalong-lalo na if hindi maganda yung ating mga sewage system and yung ating mga flood control areas or yung mga flood control projects natin. Pero yung ganong klaseng ulan ay hindi pa siya ganon karamihan. Actually, may mga times na maganda yung panahon, nakakaranas tayo ng thunderstorms na nagtatagal ng 2 to 3 hours lang. Since thunderstorm siya, is nagpapabaha rin po, gaya ng nangyari about 2 weeks ago sa may areas na Bikutan area. Mayroon tayong thunderstorms noon na nangyari ng around hapon hanggang gabi. So yun, nagpabaha din siya, nagkaroon din tayo ng heavy traffics, saka nag-stall din yung mga sasakyan. Yung moderate na mga pag-ulan natin na natanggap kay Bagyong Isang, pasok pa rin naman siya sa ating average na natatanggap na pag-ulan. Hindi pa siya ganun significant. Pero imagine mo hindi pa yun moderate lang yun, ganun na yung baha. Ano pa kaya kung daanan tayo ng isang talagang matinding bagyo? Yun nga, Ma'am Ces, actually ready. yung makila ng habagat natin, hindi rin siya ganun kalakas. Unlike nga nung nakaraang episode ng habagat natin na mas marami tayong natanggapang pag-ulan. Compared ngayon, is yun nga, kaninang hapon is medyo nag-subside na yung mga pag-ulan natin. At medyo nabawasan na rin yung pag-ulan natin. So medyo kakunti pa yun kumpara ng mga nakaraang habagat. Pero yun nga, pag umabot tayo ng moderate hanggang heavy rains, yan, nagkukos na rin po siya ng flooding dito sa Metro Manila. Highly urbanized areas po yan. Madalas po magkaroon ng mga floodings pag meron tayong moderate to heavy rains. And yung mga areas naman na mountainous yan, nagiging prone din sa mga flash floods and landslides. Alvin, nabanggit mo yung habagat. Saan bang, anong mga lugar ang maapektuhan ng habagat? Dahil meron din, di ba, sa kasalukuyan? Yes, Ma'am Ces. Dito sa ating satellite image, ito yung center natin ngayon is si Bagyong Isang ay tumatawid dito sa Northern Luzon. Probably ngayon, napakalapit na po niyan dito sa area ng La Union at Pangasinan. So nandito po yung ating reference point, yung gitna niyan. Ito pong Northern Luzon, although may mga butas yung cloudiness natin dyan, is yan yung direct effect ng Bagyong Isang. And then dito po sa Central Luzon, at ilang parts ng Northern Luzon, yan po yung malalakas na pag-ulan natin. Ito rin po yung direct effect ng Bagyong Isang. So nasa around 200 kilometers yung ating extent ng radius ng Bagyong Isang. Yung mga areas na away or nandito sa ibabang bahagi or yung tinatawag nga nating dating buntot ng bagyo is yung ating habagat or southwesterly wind flow ay nakaka-apekto dito sa Metro Manila. Ito pong areas ng Bulacan, Rizal, Calabarzon, and areas po ng Calabarzon, Cavite, Batangas, Mindoro, Palawan. Nag-extend pa yan dito sa areas ng Camarines Sur, Camarines Norte, some parts ng Bicol Region, Western Visayas, up to Zamboanga Peninsula. Pero yung mga pag-ulan natin dito is considerably less kumpara dito sa mga areas na medyo malapit sa gitna ng bagyo. Nonetheless, kailangan pa rin po natin mag-ingat tayo. If ever nga, meron tayong thunderstorms, heavy rains pa rin po yan na nangyayari na short period of time. So, pwede po magpabahayan o magkaroon tayo ng mga flash floods and landslides. Alvin, long weekend ngayon, di ba? So may mga nagbabakasyon na hanggang Lunes yan. So by Lunes ba, hindi naman masasayang yung kanilang bakasyon? Lalabas na ba ang araw? Yes, Ma'am Ces, bukas, if ever nandito na sa may West Philippine Sea, yung ating Bagyong Isang,
significantly mababawasan yung ating pagulan sa malaking bahagi ng Luzon. Meron lang tayong trough nitong bagyo na magpapaulan dito sa western section ng Luzon, Zambales, Bataan, ang ilang areas ng La Union and Pangasinan. Sa Metro Manila, mababawasan po yung ating mga pagulan, pero mataas pa rin po ang ating chance ng pagulan. Pero by Sunday, if ever mas malayo na po, ito pong bagyong Isang, magpapakita ng araw. And possible po yung ating mga afternoon showers na lamang or thunderstorms, yung regular natin na natatanggap tuwing hapon at gabi. Hanggang Monday na po yan. Pero sa mga areas po, lipat natin yung ating image. Dito po sa mga kasama natin sa Mindanao area, meron tayong binabantayang panibagong low pressure area sa labas ng PAR. Sa ngayon, mababa pa yung chance niyan maging bagyo. Pero by tomorrow hanggang Sunday up to Monday is yung kanyang trough or extension. Ito dito sa ating satellite image, itong mga cloudiness na to ay aabot naman dito sa eastern portion ng Mindanao. Yan po ang mga areas ng Caraga, Davao Region, kasama po dyan ng Siargao or Siargao Islands or Surigao, maging dito sa Eastern Visayas by Monday. So ito naman po ang magdadala ng pagulan. Particularly dito sa southeastern portion naman ng ating bansa. So yung mga may long weekend dyan, sa ngayon medyo mas maliwalas yung panahon, is magkakaroon tayo mas mataas na chance ng pagulan this coming few days po. And Alvin, magbo-Burr months na, no? Pero ilang bagyo pa ba ang tinatayang dadaan sa Pilipinas o sa PAR? Kaapat na bagyo tayo ngayong August. So nasa hanggang 3 bagyo rin yung inaasahan natin by September. And then mas mababawasan yan by October. Pero again, papunta pa lang tayo sa exciting part. Yung mga bagyo tuwing Burr months, October, November, December, usually yan yung mga malalakas at yung matataas ang chance ng landfall. So mas nagiging delikado po yung mga bagyo natin kapag Burr months. So kagaya po ng Yolanda, Odette, Rolly, is yung Pipito, yan, mga Burr months po nangyari yan, mga later part na ng year. So mas magiging delikado pa po yung ating mga bagyo in the next few months. So dapat mag-ready po tayo dyan. Naku naman, exciting, sabi mo. For a meteorologist, I guess, the science of looking at it, pero medyo nakakakaba na. Dahil, Alvin, ano ba magiging epekto? Kasi sinasabi, ang inirerekomenda, moratorium muna sa flood control projects, na pag walang sasangga dyan sa mga baha, ano kaya ang magiging epekto? Yes, Ma'am Sis, pag ganitong medyo malalakas yung bagyo natin and meron tayong monsoon, not necessarily habagat, meron din po tayong malalakas na pagulan kahit nagkakaroon tayo ng northeast monsoon or yung ating amihan. So depende po yan sa location ng ating bagyo. So kapag ganyan po is kahit po nasa bundok yung ating mga pagulan or yung concentration ng ating malalakas na pagulan, na bumababa po yan sa mga tributaries papunta po sa mga highly urbanized areas, kagaya po nung nangyari sa Ondoy. Mostly yung ating mga pagulan nun is galing sa Tanay, sa Rizal area, and bumaba po sa atin na Ipon. So marami rin tayong pagulan sa Metro Manila, mas marami rin po tayong mga pagulan sa bundok. So nagpo-flow ng hindi maayos yung ating mga bundok. Naiipon po dun sa mga areas na hindi maayos yung mga protection sa flood or mga flood control projects natin. So mas naiipon yung mga areas na yun, nahihirapang mag-flow sa dagat yung ating mga tubig ulan. So mas tumataas yung ating tubig lalo at mas mabilis umakyat yung tubig. So mas nagkakaroon tayo ng mga pagbaha. Okay, maraming salamat sa iyong update. That's Alvin Pura, Weather Frontline of News 5.